Sa taon 2020 sa Han River, makikita ang isang lalaki na nakatanaw sa tubig. Bumaksak ang kumpanya. Lumapit ang lalaki sa hand bridges. Isang full-time na trabaho ang nasa harapan ko. Bulong nito habang nakatingin sa tubig sa ilalim ng tulay. Humawak ito sa bakal at nag-isip. Tumalon na lang kaya ako. Sabi nito sa sarili. Bigla may narinig itong sumigaw. Hey! Agad naman ito napalingon. Sino? Bumaba ka dyan. Huwag kang lalapit. Tatalon ako. Napatingin ang lalaki sa di kalayuan niyang pwesto. Nakita nito ang isang lalaki na nasa itaas ng bakal ng tulay, at aktong tatalon ito, pinakakalma at pinabababa ito ng patrol police. Wala akong pakialam sa problema mo, huwag kang tumalon. Sabi ng isang pulis, hindi lang 1 o 2 araw kundi araw-araw ano ba ang nangyari sa'yo? Sabi naman ng isang pulis habang pareho nakatingala ito. Ako talaga, sagot ng lalaki habang nakayapos ito sa bakal nagtulay. Talaga, lumuluhan itong sabi, ako talagang niloko. At tuluyan na itong humagulgol ng iyak. Please iligtas mo ako hong, sabi ng lalaki habang nasa kalsada at patuloy pa rin umiiyak. Ako, sagot ng isang pulis. Please tumayo ka, sabi naman ng isang pulis. Nakatingin lang ang ating bida na, nasa di kalayuan. Habang nakatanaw ay napapaisip ang ating bida. Well, bulong nito. Ang tulay ng Han River kung saan 12-12 tao ang tumatalon araw-araw. Sabi nito sa sarili habang nakakapit ito sa bakal. Hindi magbabago ang mundo kung tumalon ako pababa. Sabi pa nito, maya-maya ay naglakad na ito pauwi. Dapat pumunta ako sa probinsya bukas, hangang nakarating na ito sa tawiran. Nakita niya ang isang bata na busy sa kalalaro sa cellphone na hawak nito, habang naka-headset ito, maganda ba, nakakainggit ka. Sabi pa nito sa bata. Nagpalit ng green light ang trapiko. Bigla lumakad ang bata, sa tawiran kailan pa niya napansin na nagbago ang ilaw. Sabi ng lalaki, Hayes, ano ba naman ito batang ito habang tinatanaw niya ang bata na tuloy-tuloy ito sa pagtawid. Maya-maya ay may narinig ito na busina ng kotse. Nagulat ang lalaki dahil mabilis ang takbo nito. Hey! Sigaw ng sabi niya sa bata. Ang kotse. Tinignan muli ang kotse, ang bilis tinignan muli ang bata na tuloy-tuloy ito sa pagtawid. Ang kotse ay bumubusina palapit ito ng palapit, ngunit hindi ito napansin ng bata busy ito kaka-cellphone. Hindi, gulat na gulat ito, bata, nasa masasagasaan ka, sigaw nito, hindi na nag-isip ang ating bida, bigla tumakbo ito para iligtas ang bata, iwas ka. Ngunit huli na, para magpreno ang kotse, bigla napalingon ang bata. Tinulak ito ng ating bida ang bata at siya ang nasapol ng kotse. Napamulagat ito, dahil umadjust ito paitaas ng ubod ng lakas. Shit! Ito na ba yun, kung paano ako namamatay, hindi man lang ako namuhay ng maayos. Ngunit gayong paman ito ay isang aksidente sa crossway, kaya kung ako ay mamamatay. Makukuha ng mga magulang ko ang pera ng insurance ko tama. Sabi ng lalaki habang nasa ere ito at malalagutan na ito ng hininga. Pagbaksak nito sa ibaba, ay nasa ibang dimensyon na ito, paglipag ng katawan nito ay may pasiga. Na boses itong narinig, ang tanga mo, nagtataka ito, bakit nakakarinig siya na pagmumura, unti-unti itong bumangon, anong nangyayari? Bakit ako lumulutang sa himpapawid? Sabi ng lalaki nang mapansin nito ang isang matanda na papalapit sa kanya. Lolo, sino po kayo? Bakit po ako nakalutang sa mid-air? Binibigyan niyo ba ako ng pagkakataon, o kayo ba ay Green Reaper? Tanong ng ating bida, lumapit ang matanda, ako ang iyon ninuno, napaatras ang ating bida at nagtataka at natatakot ito. Anong, ninuno, ano yun? Ginawa pa kitang inapo ng langit. At paano naging bahag ang buntot mo sa aso ng kapitbahay? Pati ang mga aso ay minamalas din. Sigaw ng matanda, napatikip ang ating bida ng tainga. Ano ba sinasabi nyo? Arg, nagulat ako bakit ang ingay niya. Makinig kang mabuti bibigyan kita ng regalo. Kung ikaw ay mabubuhay muli. Huwag magpanggap na isang pari at patawarin ang iyong mga kaaway, pero dapat bubugbugin mo sila at siguraduhin mong hindi ka na nila magugulo ulit. Sabi ng matanda ni Nuno, ano ba ang sinasabi nyo? Sabi ng ating bida. Kung ayaw mo pa ulit-ulit kitang papatayin sa loob ng 5,000 taon. Galit na galit ito sa kanyang apo at umilo ang mga mata nito.
At sa isang iglap ay bumaksak uli ang ating bida sa ere. Ako ay, teka bakit mo ito ginagawa? Pasigaw na sabi ng ating bida. At unti-unti ito bumulusok pababa, bumagsak ito sa pinangyarihan ng aksidente, pero nagtuloy-tuloy pa rin ito bumaksak. Teka di ba sabi mo ililigtas mo ako? Dumaan ito sa kadiliman at sumubsob mukha nito sa kalsada. At tuluyan na walang nang malay. Umaga maririnig ang tik-tak ng orasan, maya-maya bigla itong nag-alarm, pilit itong inabot ng kamay para i-off ang alarm clock, ang ingay. Sabi ng ating bida, na hindi pa nahihimasmasan sa pagtulog. Sandali, bigla idinilat ang mata nito, saan ito? Nagtatakang tanong nito sa isip habang nakahiga ito sa kama at hawak ang orasan. Agad itong bumangon ng nakaupo inikat ang mga mata na nagtataka kung paano siya napunta doon, bigla pumasok sa isipan nito ang alaala bago siya napunta sa sitwasyon na ito. Sa pagkatanda ko August 2020 na aksidente ako at ang ulo ko ay nadurog at 32 taon gulang ako, pero ngayon ay, napatingin ito sa salamin at nakita ang kanya sarili, ata ako, napatingin ito sa bookshelf. The Dull Newsletter of a Man, ito ang lugar ng paghihirap sumigaw ng pagiging isa sa panahon ng pagbibinata, Ano ito? Parang nakita nito sa isipan ang kanyang sarili na nakahiga sa kama, na parang tamad na tamad, kinulot nito ang sariling pisngi, tinignan ito kung nanaginip ito. Ouch! Ito ay isang hindi malilimutan larawan noon pasasalamat noon 2006, tinignan nito ang mga kamay. Matigas ang mga kamay at paa ko katulad ng dati, nakakagulat. At naalala niya ang sigla ng mga kamay noon siya ay bata pa, kaya't naisipan nito magbilang ng kanyang edad 1, 2, 18 pa lang ako. Habang nakatayo ito sa ibabaw ng kanyang kama, ang maalamat na edad na 18 ay walang dapat ikatakot. Natuwa ito, Lolo hindi ka nga nagsisinungaling. Ang 32 taong sapat ng mga alaala na puno ng saya at lungkot ay naghalo ng hindi mabilang na beses. Ang lahat ay masyadong malinaw para ito ay maging foresight, Tumingin ito sa kama, pagkatapos ay, ngayon ay muli ako papasok sa school. Maya-maya ay napaisip ito. Nakita nito ang mga alala nung siya ay estudyante, habang nagtuturo ang kanilang guro. Siya ay nasa computer shop at naglalaro ng games, nasa loob ng room ng school ngunit natutulog. Ang mga araw ko nung high school ako, sobrang nakakahiya, at ang aking skills ay, napamulagat ito, paano, naalala ko ang lahat. Pati ang mga exam ko, hindi paano, takang-taka ito. Damit hindi ito isang panaginip tama ba? At ang bar exam ko, naalala ko. Paano ko ito kukuha ulit? Sandali lang, nagtratrabaho ako, at mayroon akong stocks, na may layuning matanggap bilang isang regular na empleyado sa mga kumpanya ng seguridad. Nag-aral ako ng mga sertipikasyon para sa mga tagapayo sa pamumuhunan sa seguridad, pondo, at derivatives na 3 uri ng pananalapi. Hindi lang ako nag-aral ng Kospi-Kosdaq, at foreign stocks kasama ang stock index, interest, at price presence, pero pinag-aralan ko rin ang option derivation at full margin deals. Sa buhay ko ginawa ko ang best ko, at ang buhay ay parang sugal. Na nasa isang malaking bowl at multiply mo ito sa 10, at ako, bakit muli ako nabuhay sa mundo, at naalala nito ang ninuno at ang sinabi nito. Bibigyan kita ng regalo. Anong klaseng regalo ba ang ibinigay sa akin ng matandang iyon? Maya-maya ay may narinig itong ingay. Napalingon ito, at bigla lumiwanag ito ng nakakasilaw na pasigaw ang ating bida. Itinaas ang 2 kamay nito. Hindi ko maimulat ang mga mata ko. Nakakasilaw. At may narinig itong boses. Maupo ka cross-legged. Nagtaka at inaninag ng ating bida kung sino ang nagsalita. Unti-unti nawala ang liwanag, lumabas ang isang uwak na itim na nasa ulo ng matanda hanggang sa ito ay maging malinaw sa kanyang paningin. Ipapasa ko sa iyo ang 5 elemento ng Tai Chi Double Mind Method. Sabi ng kanya ninuno habang naka-cross-legged ito. Ano? Sino ka ba? Saan ito? Pasiga nitong sabi. Ako ang direktor ng Shinshian Healthcare, si Chian Ryongshan, nakalimutan mo na ba? Tanong ng matanda. Ano? Direktor ng Shinshian Healthcare, tanong ng ating bida, gawin natin itong mabilis. Illegal ang pagtuturo nito, kaya pag nahuli tayo, maari ka masuspine. Paliwanag ng matanda ni Nuno sa ating bida.
Wala ako idea ano ba nangyayari. Shinshian Healthcare, illegal na pagtuturo, Heavenly Dragon God lahat ng salitang ito ay hindi pamilyar sa akin, kahanga-hanga ang kalamnan mo. Bakit ang ganda ng katawan mo? Sabi ng matanda. Ano? No way, maganda ang musculature ko. Muling nagsalita ang matanda. Itigil mo ang panunood ng porn, ang iyong mga buto ay masisira. Anong kalokohan? Nakarating ka ba sa punto sa simula? Kumain ka ng ramen ng katamtaman mabubulok ang dugo mo. Ano ang dapat kainin ng mga walang trabaho sa mundo kung saan wala silang pera? Hindi kumibo ang ating bida na kinig ito na naguguluhan pa rin. Ipikit mo na ang mga mata mo, at tapusin na nating ito ng mabilis. Nag-isip muna ang ating bida bago nagsalita. Hindi mahalaga kung ito ay isang illegal na aralin sa pagtuturo. Pero, hindi ba masyadong delikado ang lugar na ito? Sumagot ng pasigaw ang matanda. Ikaw, hindi mo ba alam ang top 3 elements of tutoring? Bilis, kahusayan, at susi. Sagot ng ating bida, pero bakit nakukubansin niya ako? Nakita ko na ang eksenang ito dati. Sabi ng matanda, lumalabas ito sa martial art na pelikula o nobela. Sabi ng ating bida, magkakaroon ka ng sakit sa buto kung gagamit ka ng mga peke. Sabi pa ng matanda peke, hindi ba ito ang direktor ng Shinshian Healthcare ay isang kwak? Dagdag pa na sabi nito, magsimula na tayo, at nagliparan ang mga uwak na itim sa kalangitan. Pinatalikod ang ating bida, nagtataka man ito, pero, hindi ito kumibo. Inilagay ang palad sa likod ng ating bida. Nararamdaman ko ang palad ng pinangalanan, ang Diyos ng langit na dragon, sa likod ko. Bulong ng ating bida, ibibigay ko ito sayo, habang nakahawak pa ang dalawang palad nito. Pagkatapos ng Daijuchian, pumunta ka at hanapin mo ang iyong sarili. Sabi muli ng matanda, bahagyan lumingon ang ating bida na nagtatanong, paano? Brat ka, ganyan ka ngayon ay magsimula na tayo, muli nidinit ang palad sa likod at lumiwanag ito, nasaktang ang ating bida at parang napaso ito. At pinagpawisan ito sa sakit, muli ay dalawang palad ang nasa likod nito. Ano ito? Bakit naririnig ko ang tunog ng alon sa likod ko? At muli ibinuhos ng matanda ang lakas ng kapangyarihan na nanggaling sa mga kamay nito, na lalo na padiin sa likod ng ating bida na parang napaso ito. Pigil ng ating bida, hawakan mo at lalakas ka kahit masakit. Sabi ng matanda, itong matandang ito. Anong ibig mong sabihin hawakan ko? Pakiramdam ko, mamatay na ako ngayon. Hindi ko na yata kaya, please tama na, pabulong nito sabi, ngunit. Patuloy pa rin ang matanda, maya-maya, ay napasigaw ito ng ubod ng lakas. Napaluhod ito at naglabasan ang mga ugat nito sa katawan, muling nagliparan ang mga uwak, at napatingin ito sa taas ng nakanganga na habang nakabakas, ang mga ugat nito sa loob ng katawan. At habang nakaluhod peren ito ay umagos at tumulo ang mga pawis nito sa sahig. At muli nagsalita ito, iba ang ibig nilang sabihin kapag nasisiraan ka ng bait. At napasigaw ito sa sakit. Patuloy ang pagbuhos ng pawis sa aking katawan, sabi ng ating bida, sabay labas na maasim at madaming likido, habang tinitignan nito ang mga kamay niya. At sisabog na ang kaba ko sa mga turo ng Buddhism ng matanda. Akala ko talaga mamamatay na ako, muling tinignan nito ang kanyang mga kamay. Umuumbok ang mga ugat ko na parang lalabas sa katawan ko, pero hindi tumigil doon ang matanda. Sinabi niya sa akin na kapag natakpan ng luha at uhog mo ang iyong mukha dahil sa sakit. Lumalakas ka habang rumirindi ang sakit, titiisin mo ang sakit. Sabi ng matandang ninuno, bibigyan pa kita ng konsentrasyon ng 5 elemento ng Tai Chi. At ang pamamaraan ng 5 elemento ng Tai Chi ay isang martial arts technique na maaari lamang gawin ng mga makakagamit nito. At nang muli nakabalik na siya sa kanyang bahay, muling tinignan nito ang mga kamay niya, at napamulagat ito sa nakita. Hindi siya nagsisinungaling. Natutunan ko talaga ang 5 elemento ng Tai Chi. Muling bumalik ang alala nito nang kausap pa niya, ang matanda ni Nuno. Sabi pa ng matanda, bagaman ganito ang hitsura ko, ako ang pinakamahusay na estudyante ng Wudang Sect at isang martial art master na nakipag-away sa pinuno ng Wudang Sect sa loob ng 3 gabi at 4 na araw, at ipinadala ako para lumaban, at nanalo rin ng grand prize para sa mga ika-3233 na kompetisyon ng Jade Emperor.
Pagmamayabang nitong sabi, wala naman nagtatanong. Pang-asar na sagot ng ating bida. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang background na hindi ka masuri kung ito ay totoo, ngunit itinaas nito ang lelayan ng suot na damit. Kahanga-hanga ang epekto ng kanyang pagtuturo ng Buddhism. Ganito kalaking pawis ang nasa loob ng katawan ko. Tumingin ito sa orasan, at sinabi, ano yun? Kitang-kita ko ang paglubog ng araw at pagsikat ng ilang mes pero hindi man lang lumipas ang oras dito. At habang nakatayo pa rin ang ating bida sa kayanhigan na hawak ang lelayan ng damit, pwede pa ba yun? Hindi naman. Tama, mahinahon nito sabi. Ginala nito ng tingin ang kanyang mga mata, hanggang nakita niya ang kanyang computer na nakabukas. Maya-maya ay nang salita ng mahina ang ating bida. Kabutihan. Nakatingin lang sa mga pader, sumisigaw sila ng kahirapan. Pagkatapos ay nagbuntong hininga ang ating bida, at meron ako Celeron 500, 6M RAM, 4M graphics and 10GB hard drive, at isang illegal software. Ang mga ito ay parang ginawa sa Joseon ng Dynasty, maya-maya may naamoy ito sa kanyang sarili. Ang nakakatakot na amoy ay nasa lahat ng dako ng silid. Maligo muna kaya ako, bulong ng ating bida. Maya-maya may tumawag sa ating bida. Tae-san, nakahanda na ang almusal. Muling umulit ng tawag na nakahanda na ang breakfast Tae-san. Kailangan mo kumain tuwing umaga. Sabi ng tumatawag sa ating bida. Gulat na nang tataka ang ating bida. Ha, sabi nito, boses ng isang ina na nagpapainit sa puso ko kahit buong buhay ko narinig ko na. Yung hindi ako iniwang kahit bumagsak ako sa bar exam at wala akong trabaho. Maiyak nito sabi ma'am pabulong nito tawag, ang ma'am ko lagi nagpapadala sa akin ng messages at nire-remind niya sa akin kung kumain na ako 3 beses sa isang araw. At naalala pa ng ating bida ang sinabi ng ina nito, huwag kang kakain ng ramen o kahit na anong hindi masustansyan pagkain, kailangan mong kumain ng maayos, aking anak, opo ma'am, maliligo po muna ako. Mangiyak-ngiyak nito sagot nito sa kanya ina, agad pumunta sa banyo ang ating bida. Bilasan mo at lalamag na ang soup. Opo, sagot ng ating bida habang naghuhubad ito ng t-shirt, matapos maghubad ng t-shirt na patitig ito sa salamin, napansin nito na lumapad ang katawan nito at nagkaroon ng abs. Ano ang? Lumaki ako ng sobra, bahagya ito na pangiti, binuksan nito ang shower at nabasa ang katawan. Ang lahat ng mga dumi na ito ay nasa loob na aking katawan, at tuluyan na ito naligo. Ito ay napaka-refreshing ng isip at glowing. Muling pinagmasdan nito ang mukha sa salamin, wow, pati ang balat ko ay naging mapintog. Lumipas ang oras, naglumabas na ang ating bida mula sa banyo. Nakapagbihis na ito at nagpupunas ng buhok sa ulo. Ha, napakaginhawa. Sa pagpupunas nito ay napatingin siya sa garden. Ang garden na pinaghirapan ng mom ko, ang lumang pagsasaka ginagamit ni dad. Ang bahay na itinayo ng aking ninuno at naipasa na sa loob ng 10 henerasyon ngayon. At ito ang dahilan kung bakit ako nakatira dito sa kabukiran. Sabi nito sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ng mga lumang gamit. Anak, may problema ba? Bigla na balik sa wisyo ang ating bida, bahagya nagulat ito, at inihanda na ng kanya ina ang pagkain. Ano po? Wala po, napatingin lang po ako sa panahon at maganda po ang panahon ngayon. Ngumiti ang kanyang ina, bilasan mo nang makakain na tayo, lalamag na ang pagkain. Tinitigan nito ang kanyang ina, mukha na siya pagod simula pa noon siya ay nagtratrabaho sa Orkhan ng maagang maaga, pero siya ang pinakamaganda kong mom sa lahat, at kahit sa mga nanay ng classmate ko ng elementary, at tuluyan na tumulo ang luha ng ating bida. Bago ito sumagot, opo mom, at hindi na ito nakaya ay bigla yamakap ito sa kanya ina, mom. Sigaw nito at yamakap ng mahigpit. Nagtaka man ang kanya ina, pero nagtanong pa rin ito. Bakit? Ano ba nangyayari sa'yo? Malaki ka na, di ka na, dapat umaktong ng ganyan ng katulad nito. Ikaw ang pinakamaganda sa buong mundo. Iyak nitong sagot. Ano ba yan at bigla? Sandali, umiiyak ka ba? Tanong ng kanya ina. Nagtapos siya sa departamento ng pagpipinta sa Universidad ng Hanjin, kung saan ang mga mahusay na Korean na pintor lamang ang maaaring dumalo. Sabi ni mom hindi pa niya nasubukan magbunot ng damo bago siya ikasal pero ngayon magsasaka na siya, bulong ng ating bida habang nakayapos ito ng mahigpit sa kanya ina, hindi lang yata ang dad mo ang may mali sa mata. Malusog pa ang katawan mo,
huwag mo namang palalampasan mom. Kahit anong tingin ko sa'yo, hindi ka mukhang taga-probinsya. Sabi ng ating bida, hindi mahalaga yon, hanggat may magsasaka, lahat ay mabubuhay dahil mayroon silang makakain. Sabi ng ina nito, wow, bakit napakaswerte ng dad ko? Ibinenta mo ba ang iyon bansa sa nakaraan buhay mo mom? Biro nito sa kanya ina. Ano? Ho 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 ho. Tuwang sagot ng ina nito, fine, let's just say na ako isang prinsesa na nagbenta ng kanyang bansa. Sagot muli ng kanya ina. Matagal na rin nung huli kong narinig na tumawa si mama, mom simula ngayon ay hahayaan na lang kitang maglakad sa mga landas ng mga bulaklak, sabi ng ating bida. Anak ko, hindi ba dapat kumain ka kagaya ng pagmamahal mo kay mama? Sagot ng kanyang ina, bahagya inilayo ng ating bida ang kanya ina, niyakap kita mom, nang walang permiso ni dad, tama ka ho, ang iyong dad ay magseselos at hindi ito biro. Umupo kami at kumain sa Dechang Maro, kasabay ng malamig na simoy ng hangin na humahampas sa amin. At nagsimula na kumain ang ating bida. Salamat sa pagkain. Anong halaga ng pagkain na ito? Ang puso ng mom ko na hindi ko na matitikman kung hindi ko pa binalikan ang nakaraan. Habang ninanamnam ang lasa ng pagkain, wow mom. Ito ay napakasarap, ito ay maanghang at nakakapreskong. Magiging perpekto ito para sa mga taong may hangover. Paano kung magpatakbo ka ng isang restaurant sa halip na magsasaka? Tiyak na magiging hit kung nagbukas ka ng bean sprout soup restaurant. Sunod-sunod na sinabi ng ating bida, habang naka-thumbs up pa ito. Para sa hangovers, sagot ng kanyang ina, hindi mo pa nasubukang uminom ng alak, paano mo nalaman ang pakiramdam ng may hangover ng ganyan? Malaki na ang anak ko ngayon, paano hindi ko malalaman ang tungkol dito? Ikaw bata ka, singgaling mo si tatay kapag nagbibiro ka. Hindi umiimik ang ating bida, ulong ito sa isip. Hindi alam ni mom na kilala akong manginginom noon college ako. Hindi ito kasinungalingan, pero ngayon nagbalik na ako sa nakaraan. Nakilala ako bilang isang teenager na alam kung ano ang pakiramdam ng hangover. Sumimangot ang ina nito, nakakapagduda itong binata ko. Pero, inikot ng ating bida ang kahirapan ng kanilang buhay. Napansin nito ang isang daga, ang kanilang gamit sa kusina ay mga luma na, ang kanilang TV ay wala na rin sa uso. Bakit? Ganito ba kahirap ang aming sambahayan? At gumapang ang isang daga. Napansin ko lang, sabi ng ating bida na sinundan ng tingin ang daga, hindi mangyayari ang pananatili sa ganitong paraan. Kailangan kong kumita ng pera. Anak, bakit ka natatakot kung ang isang tao ay biglang gumawa ng isang bagay na hindi pa niya nagawa bago siya ay mamatay? Sabi ng kanyang ina, habang ang ating bida ay naghuhugas ito ng pinggan, buti pa anak, hayaan mo na lang yan, ikaw yung tipong di maghuhugas ng pinggan? Muli sabi ng ina nito, ayos lang mama, noong nasa militar ako naghuhugas ako ng pinggan pagkatapos kong kumain. Sabi ng ating bida, anong military? Bahagya nagulat ang kanyang ina. Hindi po, nagbibiro lang po ako, nabigla ang ating bida sabay bawi sa sinabi nito. Ano ito? Nagkaisa ba kayo para pagtawanan ang nanay mo? Sabi ng kanyang ina na bahagya nina sa biro ng ating bida. Hindi po mom, so, masama kaya akong anak, naghuhugas lang naman ako ng pinggan? Muli tinawag ng ating bida ang kanyang ina. Mom, ano na naman? Sagot ng ina nito, lumingon ang ating bida at, pasasayahin kita, yan din ang sinasabi ng tatay mo araw-araw. Sagot ng kanyang ina, lumipas ang oras. Ang aking ina habang walang magawa sa tanghali, habang ito nakaidlip habang nagpapahinga. Gagamitin ko ba ang skills kong natutunan sa militar? Bulong ng ating bida habang naglalampaso ito ng sahig, dapat maalis ko dito ang masamang amoy, at pinalitan nito ang kurtina, at nilaban sa washing machine, pagkatapos ay isinampay ito sa ilalim ng araw. Si dad galing sa bangko dahil sa loan issue. Naisip ng ating bida, muli ay nagpatuloy ito sa paglilinis ng bintana. Nang matapos ay itinapon lahat ng basura sa tapunan, alis na kayo. Tumingin ito sa langit. Tapos na lahat, ang aking ama ay nagtanim ng mansana sa organic na paraan ng walang mga pesticide at pataba. Sabi ng ating bida sa sarili habang ito ay nagpapahinga at nakaupo. Ang organic food ay hindi pa sikat sa Korea, kumuha ang ating bida ng isang pirasong prutas sa kanyang tabi.
Nakikita din ang itsura nito, bihirang makahanap ng isang pamilya na kumakain ng mga mamahaling organikong mansanas, higit pa rito. At isinubo ito. Pwe, ang weird ng lasa. Ano ba ito ang sama ng lasa? Wala yata maayos na mansanas dito. Kahit napakalaki ng utang ng tatay ko. May taniman siya ng soali at 2 palayan na minana sa lola ko na namatay 3 taon na ang nakakaraan. At ilang buwan mula sa ngayon. Pati ang taniman at mga palayan ay mamamatay dahil sa overdo na utang. At doon na nagsimulang gumuho ang pamilya namin simula noon kahit ang mga kapatid ng tatay ko ay tumigil na rin sa pagpunta. Ang kawawa ko ama, at napatingin ito sa prutas una sa lahat dapat nating isecure ang taniman at mga taniman ng palay. Pero ang problema, ang pera, maya-maya ay bigla pumasok sa isip nito ang kanyang mga stocks, ito. Nakikita ko ang mga graph ng jackpot stocks na nakita ko sa nakaraan. Ang akin nakaraan, 1 beses o 2 beses ko lang silang nakita, pero nakikita ko na sila sa isip ko. Ano ito? Naging genius ba ako? Hindi pwede. Tsaka, may sense ba lahat ng nangyari simula nung bumalik ako? The fact na bumalik ako sa 2006 mismo ay nakababaliw na. Pero ano ang silbi ng pagkakaroon ng stock ng gobyerno sa bansang ito? Ang capital stock ay napakababa. Tumayo ito at naglakad papasok sa kwarto. Walang mga loan sharks na nagpapahiram ng pera sa isang high school student, wala akong masyadong pera kahit part-time job wala ako. Wala ako sa sitwasyon para magdala ng seed money sa mga magulang ko. Nang makapasok sa kwarto ay naupo ito. Genius ang puwet ko. Mayroon bang anumang nakakaakit sa panahon ngayon? Maya-maya ay nasulyapan nito ang kanyang computer, nilapitan nito at, ang stocks ay maganda pero. Yun lang kaya kung gawin sa ngayon. Pero, ang computer na ginagamit ko ay napakaluma na, at wala sa uso. Halos hindi ako makapagtrabaho sa mga dokumentong gamit na. Ito, maya-maya ay bigla may naisip ito. Sandali nga, tumingin ito sa computer may nakita ito apps at. Tama, meron dito, web novel site Panmago. Hehe, hehehehe, tawa ng ating bida. I'm sorry writer Jang Hee-jae, ang Magic Warrior kasama ang Lightning Sword ay tinawag na 2 pinakadakilang masterpiece sa Korea. At naupo ang ating bida sa harap ng computer nag-click. Unang inilathala noon January 2007, ang writer ay si Jang Hee-jae, 59 na volumes published by 2020. Hindi pa kumpleto. Hay nako, naalala ko na naman. At nagsimula na ito mag-type sa keyboard. Gagamitin ko ang pareho title. Magic Warrior. Kung sino ang mauna nito, ang meron. Ang pangalan ng pangunahing tauhan ay Red. At ang pangalan ng babaeng lead character ay Ju Yerin. Pagkatapos pumanaw ang kanyang nag-iisang ama, masisira ang kanyang pamilya. Upang ipadala ang kanyang gutom na kambal na kapatid na babae sa paaralan, si Red ang nerdy na pangunahing character, ay hindi sinasadyang kumonekta sa isang artificial na laro. Nakakamangha ang kwentong ito, nakakapagtaka, lahat ng laman ng nobela na nabasa ko ay pumasok sa isip ko. Maging ang bawat pantig nito, binabawi ko na ang sinasabing tanga ko. Genius talaga ako, ang sikat na gawain iyon ay muling isilang sa pamamagitan ng aking mga kamay. Hehe ang saya nito, nakakatuwa talaga, isa itong obra maestra kaya hindi ko na kailangang pang-ayusin. At patuloy ito nag-type sa keyboard, at humalaklak ito, habang nakataas ang 2 kamay. Wow, writing is easily like this. Umaagos na yata ang dugo ng writer na kanina pa natutulog sa loob ko. Dapat ko bang ilagay muna ito sa libreng section? At ang series na ito ay sisikat. At bago ang lahat, ako nga pala si Jang Taesan ang bida sa kwentong ito. At habang nakaharap ang ating bida sa kanyang computer patuloy nito ginagawa ang nasa isip na nobela habang nakabukas ang site ng Panmungo. Oh, iba ang pakiramdam, maganda ba talaga ang nobelang ito? Ang user ID ko ay Gold River. Nang matapos ay tumawa ang ating bida. Proud na proud ako sa sarili ko. Kaya, ito ang pakiramdam ng isang writer. Kahit na ito ay isang web novel na ninakaw ko mula sa hinaharap. Nakaramdam ako ng saya sa puso ko. Nagpapaalala sa akin ng mga sikat na linya ng pangunahing tauhan sa nobela. Walang mata ang pera. Kung sino ang unang kumain ay ang siyang may-ari.
Bigla bumangon ang kanya ina, nagtakip ito ng tenga na parang nabulabog ang kanyang pagtulog. May mali ba sa kinain ang punk na yun kanina, ang ingay? Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload. Like and share nyo na din. Maraming salamat po.